Puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ate, Sheena. May kasama po akong gustong makiramay. Ako po ang punot dulo ng lahat. Hindi po mangyayari ang lahat na to kung di po ako naging pasaway kay ma'am. Hindi ganyan mapapalik yung buhay ng nanay ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Tumayo ka na dyan, Ihop. May mabuting puso ang asawa kong si Gina. Marami kang matututunan sa labas ng eskwelahan. Sana doon ang pagpapatawad at yung pagbibigay ng pagkakataon para sa nagkamali at nagsisisi. Kung nasan man siya ngayon, naniniwala ako na pinapatawad ka niya. Kaya patawarin mo na rin sarili mo, ha? Pwede ho ba? Ma'am, sorry po. Ma'am, sobrang buti niyo po sa akin, hindi ko po nakita lahat ng yun. Habang buhay po ako magre-regret sa ginawa ko sa inyo. Alam ko po huli na po ang lahat, pero magbabago po ako. Mga kapuso, hindi biro ang trabaho at responsibilidad na kinakaharap ng mga teacher sa ating bansa. Sana ay magsilbing paalala ang kwento ni Teacher Gina na ang ating mga teacher ay ating pangalawang magulang at deserve nila na mabigyan ng respeto at pagmamahal. Lalo na ang mga teacher na katulad ni Teacher Gina na inilaan ang buhay sa sakripisyo at pagmamahal para sa mga estudyante niya. Pagkatapos naming ma-receive ang message ng anak ni Teacher Gina sa aming official Facebook page, ay agad namin silang hinanap at pinuntahan para tuparin ang mga wish na magpapagaan sa mabigat nilang mga pinagdaraanan. Minarapat namin na itago ang pagkakakilanlan ng naiwang pamilya ni Teacher Gina para sa kanilang proteksyon. Sa araw na ito ay binisita ng pamilya ang puntod ng kanilang pinakamamahal na ilaw ng tahanan. Para sa asawa ni Teacher Gina, sana raw magsilbing aral sa lahat ang kwento ng kanyang namayapang kabiyak na mas piliin pa rin maging mabuti sa kapwa. Be kind, ika nga. Yung pagtingin nila sa kanilang mga teachers parang alipin. May nervyos talaga siguro siya sa mga mga ganyang pangyayari. Kaya nga ayaw niya. Dapat naging supportive din sana sa mama ko kasi co-worker niya yun Hangad din ng pamilya na magkaroon ng linaw sa nangyari kay Teacher Gina, lalo sa usaping legal. Kaya naman inilapit namin sa isang abogado ang kanilang kaso. Si Tatay June, he may proceed to file a civil case for damages. They may ask the court that they be awarded moral damages. Pwedeng mag-file din po sila ni Tatay June and ang kanyang mga anak before the Professional Regulations Commission or yung PRC para ma-revoke or ma-suspend ang lisensya ng principal dahil sa oppressive and abusive conduct na ginawa nito doon sa guro. Sige, kung sakali naman po na kailangan ng assistance sila Tatay June, bukas naman ang aming opisina para tulungan sila. Wala man si Teacher Gina sa piling ng pamilya sa ngayon, nais naming
maramdaman nila na tayo ang kanyang pinadalang anghel para sa naulila niyang pamilya. Kaya naman, sinamantala na namin na magpaabot ng mga simpleng regalo na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Isang 2-door refrigerator na magagamit nila sa kanilang negosyong karinderya at ang ating munting tulong pinansyal para sa pamilya. Maraming salamat, wish ko lang. Malaking tulong na po ito upang mapatuloy ang maliit na negosyo na kainan.